kamatis. Ayan. Kinchana. And kinchana. What's up mga kamatis, magandang araw po sa inyo. Pero hindi talaga magandang araw tayo mga kamatis kasi namatay po yung isda namin mga kamatis. So nilibing na ni Kuya Clifford yung Oscar. Saan mo ba nilagay? Ayun mga kamatis. Binaw na po namin sa lupa mga kamatis. Huwag na lang tayo ipakita Kuya Clifford. Ayan, tahimik na siya. Ayan, ganyan talaga tayo mga buhay fish keepers mga kamatis na po. Na malungkot Kuya Clifford, tara pasok na tayo sa kwarto, magbibigay tayo ng tips para hindi maiwasan na ulit yung nangyari. So yung what's up mga kamatis, back to this video tayo mga kamatis. So ngayon pala papakita ko sa inyo mga kamatis kung ano yung step o ano yung mga technique para maiwasan natin na mamatayan tayo ng isda. Kasi kaya rin ako namatayan ng isda mga kamatis. Meron akong pagkakamali na nagawa talaga. At syempre sa pagkakamali na yun, you learn from your mistakes. Saka learning experience na rin sa akin yan mga kamatis. Ayan. So siya nga pala mga kamatis, ang pagkakamali ko nagawa is nagpapakain kasi ako sa kanya ng pellets. Yung pellets na yun mga kamatis is yung sinking pellets. So sa sobrang tuwa ko sa isdang to, pinapakain ko siya ng marami. So ngayon ang dami natitirang pellets. Ayun, nilagay ko na lang sa soil. Ayan mga kamatis, ang dami natitira, hindi nila kinakain. Tapos yung iba nagiging alikabok. Ayan. Tapos kahit yung filtration natin mga kamatis, dito nag-i-stuck yun kanina. So medyo ayan, may ibang marumi, ibang pagkain dyan na i-stuck. Kaya lumalabo talaga yung tubig natin. So dahil sa paglabo na yun mga kamatis, nagbibuild yung ammonia, nag-spike yung ammonia. Kumbaga nalalason yung mga isda natin. So kahit nga yung itong filtration na to maganda, napupuno pa rin siya ng dumi, hindi kinakaya. Late ko na rin nalaman, pagkagising ko, oras lang mga kamatis, bigla nang dumumi. So kailangan talaga nababantayan mo siya pag nakita mo medyo marumi na yung tubig natin. Steps na ginawa ko mga kamatis is nilagyan ko siya ng plants. Ayan. So yung ammonia kasi ina-absorb yun ng mga plants. So nagkakaroon pa ng oxygen, nagiging pataba yung ammonia sa mga plants. So ayun, maganda sa isda yun. So kita nyo mga kamatis, ito yung bago kong setup na ginawa, bago lang. Itong halaman na to, saka ayun, hindi ko na siya papakainin no sinking pellets, yung mga malalaki. Saka parang ayaw din yun, nagiging alikabok lang eh. Ayan o, ang daming alikabok sa side ng aquarium. Ayan. So iwasan natin magpakain ng mga pellets kung sobrang dami. Ayan. Yung mga natitira dito mga kamatis, lilinisin ko na ito. Nung ginawa ko itong video na ito mga kamatis, ito kakatapos ko lang itong linisin itong filter na to. Saka yung itong pump na to, air pump, ano na to, or air filter, bago na to, nalinis ko na rin to. So pinapahigop ko na lang yung mga marurumi sa tubig na to. Ayun, so guys, tandaan natin, iwasan natin magpakain ng marami at pakainin lang ng tama para hindi tayo mamatayin ng isda mga kamatis. Saka kailangan na mamonitor din natin pala yung tubig natin.
So itong light na to mga kamatis, isa rin to sa nakakapagpa dahilan, kasi di ko alam pag change light mo pala siya, sobrang labo na, blurred na yung tubig, and medyo nag-improve na yung quality ng tubig natin mga kamatis. Ayan, medyo clear na siya, na nilinis ko kasi yung filter. Ayan, sana gumanda. Naglagay pa ako ng bulak para makuha yung mga lumulutang na marami. Ayan mga kamatis. Tapos ito nga pala, dagdag ko na itong isda na to. Kumakain ng mga lumot-lumot sa matirang pagkain. Ayan. Yun lang po mga kamatis. Bye bye. Ayun guys, maraming salamat po sa panonood sa akin channel. Sana po makapag-subscribe po kayo para matulungan nyo po ako sa akin maliit na channel. God bless you all.